Yun. So ito na yung aking Keyway CR152 si Biyaya. Okay? So after niyang maayos kagabi, ilang araw din siyang ginawa. Bale 2 days din siyang ginawa kasi syempre baklas, tapos kabit ng pyesa, syempre kabit ng pagkasa ng makina. So ito na siya ngayon. Mamaya ipaparinig ko sa inyo yung tunog ni Biyaya. Okay? So iisa-isahin ko muna sa inyo kung ano yung mga pinaltan sa kanya at kung magkano rin yung inabot ng pyesa, okay, sa mga pagkakagawa sa kanya. So ayan na siya ngayon. So ipaparinig ko sa inyo yung tunog niya. Okay, so i-start natin siya ngayon. Yun, ang tunog ni Biyaya, ganyan na siya ngayon. So kung ikukumpara natin yung tunog ng makina niya nung bago siya gawin, may maririnig kayo din sa makina na tak 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 ganon. Ngayon yung naririnig nyo ngayon na parang tak tak dito galing sa tambucho. Yan o, pakinggan nyo. Yan, dyan sa tambucho. Pero dito sa makina, malinis na siya. Siguro sa video, baka magkakaroon ng ibang tunog. Pero sa actual, sa personal, wala na siya. Napakatahimik na niya. Tapos isa pa ito, sa pinalta ni Bayaw, itong hose na kulay pula pang tubig. Kasi yung hose na nandito is masyado nang malutong, so kinapos na siya, yung parang alam mo yun, parang bumanat na, tumigas na, hindi na siya bendable. Kaya yan, pinalitan niya muna ng ganyan para kahit paano, pag nakabili ako ng hose, saka ako na lang siya papalitan ng panibago. Okay, so yun, yan yung kasi tinanggal ko na rin pala yung thermal wrap kasi ayun, kung papansin nyo, tinanggal ko na rin dahil sa luto na siya, bakbak na kumbaga. Okay, so pagtatakin ko muna yung makina. So ang mga pinaltan ko dito ay unang-una syempre, 3 gasket yung pinaltan ko. Clutch gasket, stator, tapos yung sa pinaka-base, sa pinaka-gitna niya dito. Yan, dyan, dito yung pinaka-base yata tawag dito. Tapos yung sa clutch gasket, tapos dun sa stator sa magneto. Pero ang nabili ko lang is 2, magneto at saka yung sa gitna. Tapos yung dito, ang ginawa na lang ng bayaw ko, dahil sa bumili ako ng gasket na pang sa kotse, kaso masyado siyang makapal. Kaya ang ginawa ni Bayaw is folder na lang. Ginawa na lang yan ng paraan na yun. Folder na lang yan. Yan, nakikita nyo na yan. Ito. Yan, folder na lang yan. So, tignan natin. Kasi syempre, ano yung panibayaw yan? Oobserbahan ko pa. Kasi wala rin naman siyang rehistro ngayon. Kaya oobserbahan ko pa siya kung ano yung kalalabasan. Kung magkakaroon ba ng taga sa ilalim nito. Kaya yun. Tapos isa pa pinalitan ko dito ay ang kanyang adjuster, yung tensioner adjuster niya. Tapos nagpalit din ako ng isang rocker arm. Bumili ako ng 2 rocker arm, 1,600 yung kay Saki Moto Parts, sa dati kong pinagbilhan. So yung isa lang nilagay ko kasi yung isa okay pa, para at least kahit pa paano meron akong tawag dito, reserva in case na masiraan ulit ako, kasi napakamahal talaga ng rocker arm niya. Okay, so ano pa bang pinalitan ko dito? Yun doon pala sa kabila, yung clutch housing. So ipinakita ko naman siguro sa inyo kung ano yung itsura ng clutch housing niya. Tapos ang nabili ko is pang TMX 155. So 540 yung nabili ko na yon. Pero ang nagamit ko doon is yung pinaka-lining lang niya. Yung housing ay yung dati. Tapos basta ipapakita ko sa inyo sa video. Siguro naman nakita nyo na pala sa video, kasi mas mauuna kong i-upload yun kesa dito. Okay, so yun, ito yung pinaka-update ko sa kanya. So magkano ba ang ginastos ko lahat-lahat? So isa-isayin natin ulit rocker arm 1,600, tensioner adjuster nasa 200 plus siya, 230 yata. Tapos yung clutch housing 540 sa Shopee, pang TMX 155.
Pero ang kinuha ko nga lang doon is yung lining lang. Yung housing yung dati pa rin. Tapos yung isa pa pala, yung pinaka main ng problema is yung connecting rod. Yung connecting rod na bili ko kasama yung yung pinaka crankshaft niya ng 1,200. Parts out yon dito rin sa grupo ng QACR 152. So shoutout sa iyo boss, sa Pampanga pa tayo nagkita, sa San Fernando Pampanga pa tayo nagkita para mabili ko lang, mabayaran ko lang, makuha ko lang yung crankshaft na kasama yung connecting rod. Okay, so ang naging ang naging issue noon is yung isang side bearing ay medyo may tunog na. Kumbaga sabi ni Bayaw ng mekaniko is hindi na rin siya medyo maganda kasi meron siyang konting tunog. Kumbaga parang may damage ng konti, may problema ng konti. So ang ipinalit namin is yung dating side bearing din nito, yung stock din niya na side bearing ang ginamit din namin doon. Okay, so magkano yun? Connecting rod is kasama crankshaft is 1,200 pesos. Nabili ko pa siya sa San Fernando, Pampanga. Tapos syempre nagbili din ako ng langis. Ang ginagamit kong langis nga pala dito is Petron. 180 pesos lang naman yun. Yung langis na ginagamit ko sa kanya is Petron. Ano pa? Yung gasket, dalawang gasket. Yung isang gasket, yung magneto, is nabili ko lang sa isang kagrupo ko sa QACR 152 na second hand, 200 pesos lang siya. Goods na goods pa kasi siya. Tapos yung aking pinaka base, yung nasa gitna na gasket ay 470 yata sa Shopee kay M-Bill. Tapos ito, hindi na ako nakabili nito. Saka yung ano pa pala niya, oil seal na 3. Isa dito, isa. Tapos 2 nasa loob nito. Pangatlo, saan ba yung isa? Yung pangatlo. Basta 3 yun. 3 yung napaltan ko na. 3 yung oil seal na napaltan ko. Okay, ipapakita ko na sa inyo yung pinaka-itsura niya. Tsaka ano pa pala, bearing sa camshaft. Nagpalit din ako ng bearing sa camshaft. 70 pesos lang yun. Yung ordinary na lang binili ko. Kasi dati, ordinary lang din naman ang nabili ko doon. Tumagal naman siya ng taon. Okay, so yun lang yung pinaka-update ko sa inyo sa motor ko na si Biyaya sa pagkakagawa sa kanya. Okay, so yun lang. Sana makatulong sa inyo. Kung may tanong kayo, comment lang kayo para masagot ko ng personal. Okay? Salamat. Yan nga pala si Biyaya. Yun. Shoutout.